Ambitious yan eh. Ambisyon nila yan. Na once na nakabalik sa posisyon, yung asawa o sino man sa kanila, ambisyon ni Lisa Araneta. Ambisyon niya talaga yan na pag naging Pangulo si BBM, siya ang magmamando. Kaya nga, nangyayari ngayon, gewang-gewang tayo eh. Kasi ini-interfere ni Lisa Araneta ang decision making ng ating Pangulong BBM. Pero para sa akin, kung ako ang Pangulo, I am the head of the state, hindi ko dapat sundin ang asawa ko. Ang usapin pang pamilya, susundin kita. Pero if usapin ng bayan at mamayan, you're not. Ako yan. Kasi ako ang binoto ng 31 million. Kaya dapat, ang sinusunod ko, ang mga mamamayan. Hindi ko dapat susundin ang asawa ko. Sa usapin pang pamilya, okay. Pagkakasundo tayo, asawa kita. In family reason. Pero pag bayan at mamayan, hindi kita dapat sundin. Ang susundin ko rito ay ang mga mamamayang Pilipino. Yun yun. Masyado kasi politika eh. Alam nyo, nangyayari ngayon. Very politics. Kawawa ang bayan. Kawawa ang mamamayan. Nagsasakripisyo. Ilalantad mo ang katotohanan, pahihirapan yung naglantad ng katotohanan. Katulad dyan sa kaibigan natin. Kaibigan natin sa usaping droga. Akala natin mapapabuti dahil in-expose. Sino ngayon ang pinahirapan nila? Yung nag-expose. Baligtad. Dapat kinakalinga yun. Uy, ang ganda ng inan mo, in-expose mo. Babaguhin natin ang sistema ng bansa. Aalisin natin yung mga yan. Di ba? Di ba dapat? Pero baliktad na nangyayari ngayon. Ang galing nilang gumawa ng diversionary tactics na wala na ang usapin ng droga. Nawala yung usapin dun sa kaugnayan ng pagkakaugnay ng dating Pangulo doon sa usaping droga. Na-divert na yun. Napunta kay Alice Go, napunta kay Ma'am Sara Bibi Duterte. Kanino na. Yung mga kalaban nila sa politika, pinipersonal nila, pinupolitika nila. Kawawa ang bayan, ang mamamayan, nagsasakripisyo. Kaya pala hindi na napag-usapan yung nahuling droga doon sa Cancer, Batangas kasi na-divert na. Divert na yun. Biglang nawala yung Biglang issue. nawala, di ba? Kasi nga, dinivert nila, dinala nila kay Alice Go. O ngayon, may lumilitaw pa. Lumilitaw pa ito si Paroino. Ha? Lumitaw. Nagtakbo yan eh, tumago na yan eh. Pumunta ng ibang bansa yan. Nagtago yan. Ngayon bumalik. Titistigo. Laban kay Duterte. Sir, excuse me. Tropang Bisaya po. Yes. Ano yung inyo pong opinion na sinabi nga po ni Vic Gimbo na kailangan po nilang proteksyonan or ipagtanggol si Speaker Martin Romualdez kapag ito'y inaatake dahil padre di pamilya daw po nila? Ha? Oo, sinabi niya po yun. Padre di pamilya nila. O kaya daw po kailangan po nilang ipagtanggol. Ibig mong sabihin, Kimbo, kahit mali na ang padre di pamilya, kailangan pagtanggol mo pa rin? Parang mali yata yun. That is against the principle of law. Kasi kapag may kamalian ang ginagawa bilang mambabatas kayo, bilang kayo mga kinatawan ng gobyerno, dapat itutuwid nyo ang kamalian. Ngayon, dahil padre di pamilya pala, kukonsintihin nyo lang at ipagtatanggol nyo ba? Mali. Hindi dapat ganon. Hindi kayo tunay na public servant. Hindi talaga kayo para sa mga mamamayang Pilipino. Kayo ay para sa inyong mga political allies. Doon lang, political ally ninyo. Kung sino yung kasapakat ninyo sa politiko, andun ang concern nyo, andun ang pagtatanggol nyo, andun ang puso nyo. Dahil nandun ang pera, nandun ang pondo. Yun ang katotohanan. Kaya sinasabi nyo, sip-sip ka rin, Kimbo eh. Sip-sip ka. Masabi mo, padre di pamilya kahit mali na ginagawa. Padre di pamilya, dalawang klase yan. Isang masamang padre di pamilya at isang mabuting padre di pamilya. Kung masamang di padre di pamilya yan, dahil tatay mo ha, pero hindi yan biological parents mo. Ha, hindi yan biological father. Sinasabi mo lang yan dahil nagsisip-sip ka, kunyari father mo. Pero hindi mo naman father. Asan ang katotohanan doon? Sinungaling ka rin eh. Sip-sip ka lang kasi nga nasa kanya ang pondo. Para pag binigyan ka naman ng pondo, mabibili ka na naman ng mga Louis Vuitton na bag, Louis Vuitton na sandals. Di ba ang galing? Walang kukorek, walang magsisita. Kasi nga, padre di pamilya mo. Anak ka niya, di ba? Bibigyan ka niya ng malaking pondo kasi anak ka niya. Sinungaling. Kimbo, bumaba ka ng Caloocan. Usap tayo.
bag mo lang, 14 million. Nakakalula yung mga gamit mo. Dati lang, nung bago-bago mo pa lang, nagta-tricycle ka pa. Ngayon may sarili ka ng SUV, tapos ikaw lang mag-isa ang sakay, may mga bar, may mga kompleto. As ako, nakakakilabot kayo gumastos. Nakakawa ang bayan sa inyo. Puro kayo buhaya. Ilan-ilan lang matino sa inyo. Hindi nyo ginaya si Congressman Eming Pascual, nag-aabono, binibigay ang isang buwang sahod para sa constituent niya. Yun ang gayahin nyo. Kaya from mayor to congressman, hindi ganong nangampanya yun, pero nanalo, congressman agad. Matatalino mga taga Nueva Ecija, alam nila ang may magagawa sa kanila. Kaya yan, si Congressman Eming Pascual, congratulations. Yan, pag tumakbong senador, number 1 na yan sa balota ko. Tsaka si Congressman Kernel Busita, yan, pangalawa yan. Tsaka yung mga Duterte brothers, number 1 yan, mga yan. Nakalinya sa akin yan. Sila Atty. Vic Rodriguez, yan. Sila Atty. Trixie, yan. Yan, mga number 1 sa akin yung mga yan. Si Atty. Glenn Chong, Atty. Roque, basta yung mga lumalaban ngayon sa katiwalian, maaasahan natin yan. Sir, pabor po ba kayo sa sa parusang bitay pag sakaling ibalik? Yes! Pabor na pabor ako dyan. Kasi bakit? Ang pinoproteksyonan ng parusang bitay, alam nyo kung ano pinoproteksyonan yan? Tayong mga mamamayang Pilipino. Kasi, sino gagawa ng kasamaan sa atin kung merong parusang bitay? Matatakot sila eh. Pero dapat yung parusang bitay kasama mga politiko. Kasama senador, kasama pangulo, kasama ang congressman. Dapat ganun. Kung may parusang bitay in general, hindi pwedeng tayo lang. Dapat pag nagkasala din sila ng pangungurakot, panglulustay ng pera ng bayan, walang nagawang proyekto sa kanyang mga bayan, yan, dapat yan, ground for bitay yan, korupsyon. Alam niyo ba sa bansang Japan, pagka nangurap ka, ang tindi ng parusa dun, tsaka sa Taiwan, sa Korea, bitay, sa China, matindi ang dun, yung mga kurakot na politiko, binatapon sa basurahan. Dito lang sa atin tayo. Malaya na nangungurao mo. Oo. Harap-harapan ka. Convicted na nga. Kaya mas maganda yung Isipin mo, iniimbestigahan nila si Ma'am Pipi Sara. Samantalang sila nga may kidnapping na case. Oh, Convicted. diba? Convicted na. Oh, convicted na yun. Kidnapping case. O bakit nandun, nag-iimbestiga pa? Oh, sige nga, nasa ng katarungan dyan? Kakapal ng mga kapog nila, nasa kongreso, nag-iimbestiga sa inosente, samantalang sila, hinusgahan na ng korte, hinatulan na, pero nandun pa, nag-iimbestiga, parang abogada pa. Sus, usip mo,